Oo. Tayo ay maghuhuntahan lamang, magkwekwentuhan because we'd like to pick your brains dahil kayo ay naging hepe rin ng PNP at kayo ay former senator. Alamin namin inyong mga saloobin, reaksyon dito sa mga nangyayari of late sa ating bansa. Yung question of the day namin, kung pwede naming umpisahan doon, is yung tradisyon versus tanong-tanong. And I know that sinusubaybayan namin ang inyong mga Twitter, yung mga posts nyo sa X. At itong nangyari po kahapon na mainitang pagtatalo among the congressmen, no, sa mababang kapulungan tungkol dun sa tradisyon na dapat nga dun sa two highest officials of the land, merong parang may formalidad lang, na ikaw nga dapat quorum call, acknowledgement ng resource person, budget presentation, and then it breezes through, no, yung proposed budget po nila. So yung nangyari po kahapon, does the same thing, yung tradition apply despite the fact that the Commission on Audit has flagged irregularities on how the funds of the Office of the Vice President were spent, Senator? Well, dalawa, no? Talagang mayroong time-honored tradition na pagka-budget ng Office of the President, Office of the Vice President, maski yun sa Supreme Court, yung judiciary, ano yun tama yun, pag-open ng hearing, tapos acknowledgement, tapos mga opening statements, may konti meron ng motion na i-recommenda na sa plenaryo yung budget for approval. So, sa isang banda naman, hindi naman yun na cast in stone, na kasi tradition nga na sinusunod, pero hindi rin mapipigilan kung sino yung miyembro ng komite, Appropriations Committee man o Committee on Finance sa Senado, na magtanong kung meron silang gustong i-clarify. Ang nangyari kasi, kung susundan natin yung mga pangyayari, medyo hindi maganda yung naging sagutan ng una. So ako sumasang-ayon ako kay Congressman Marcoleta saka kay Congressman Ungab na maski pa paano, i-honor yung time-honored tradition. Pero tama rin naman yung sa committee chairman na ilagay sa boto. Katuhan sila. At yun nga, nahinto sa ganon at naging nagkaroon ng balitaktakan. Pero pareho silang tama doon na i-honor yung time-honored tradition, pero at the same time, hindi rin pwedeng pigilan kung sino man ang miyembro na gusto magtanong. Okay. Senator Ping, no? Kasi kilala talaga kayo na bumibusisi talaga ng budget, 'di ba? Kayo nga talaga yung nagbabantay ng ating kaban. The Sentinel. Oo. Now, my question is, yung inaakusa po ni VP Sara po na ginawang padding from 5 billion, humingi ng 10, naging 15, tapos po sa GAA lumabas po na 24, tapos napunta, kumbaga there were so many numbers that were thrown in. Is that really possible po? With yung in-approve po ng Office of the President dun sa GAA, pero paglabas pa daw doon sa Kongreso, iba na po yung naging budget ng DepEd, tapos kumbaga ginambol-jambol para po makita yung original ay pinad pa doon. Is that really possible po? Kayo po, bilang po scrutinize po ng budget po. Bibi, ang nire-refer mo yung NEP, yung National Expenditure Program, And the GAA. also known as yung President's Budget. Kasi pag sinubit yan ng Office of the President, within 90 days or 30 days after makapag-SONA yung budget, talagang bubusisiin yan. Mababago talaga yung hilatsa ng budget. Kasi billion measure yun Ang nangyayari, yung sa NEP pa lang, National Expenditure Program, pagka nilabas yung tinatawag na General Appropriations Bill 1, ang tawag namin doon. Dapat yun, Senator Ping, malabo po yung ating linya, choppy kayo, and we are missing out on what you're saying. Importante naman po. Kung kayo po ay mobile. Ayan. Okay po. Sige po. Signal, okay. Kasi mobile nga. Oo, you were saying po. Yung National Expenditure Program, yun ang President's Budget. Pag pinadala sa Kongreso, ang ilalabas na bill, kukopyahin lang yung NEP, yung General Appropriations Bill 1, ang tawag namin doon. Pagka nagkaroon na ng mga amendments, at ipapasa to sa Senado, ang tawag na namin doon, General Appropriations Bill 2, meaning
nagkaroon na ng mga amendments ng mga pagbabago. Hindi na to yung original na National Expenditure Program o President's Budget. Ang masama, di natapos na yung mga pagdinig sa lower house, upper house, at magba-BICAM na. Yung Bicameral Conference Committee, yun ang tinatawag. Nako, ayan na naman. Senator We're Ping. losing you po, Senator Ping. Senator Ping, pwede ba natin maano ulit? Si Senator Ping. Ayusin lang natin yung linya ng komunikasyon natin para maano natin, sayang yung ating kwentuhan with Senator Ping. So, tinatalakay mo nga, ito yung pinalabas po na video. Video na nagrereklamo siya, humingi daw ng kumbaga ng may toong pats, tapos humingi pa, di ba, yung mga ilang kongresista daw. Yung magkano ng naman parte. sa amin Oo, dyan, ng dun parte. sa 5 billion. Oo, sa 5 billion. Para sa construction ng classrooms. Nasabi niya, hindi daw siya sanay sa ganitong Transaction. kaya Pero I was thinking kasi, nagbitaw dahil siya. devolved di ba? Oo. Devolved sa LGUs, like lahat, no? Pati edukasyon. Yung mga papel ng kongresista yun, di ba? Oo. Na humingi ka ng ng budget para sa Sa lahat. distrito mo Oo, para for the sa construction lahat. of classrooms. Classrooms. Hindi ko lang alam kung yan ang talagang If it's being kalakaran talaga, ginagawa. Oo. So ayan na, nandiyan na ba si Senator Ping? Ako, Yeah. ayan, Ayan na. Senator, Sorry, ayan. We lost you. tama. You were saying sabi nyo from So sa BICAM, pagdating po sa BICAM, Yun ang tinatawag na third chamber, Third na chamber. lang yon, moniker lang na binigay yon, third chamber, pero most powerful chamber kasi lahat ng pinag-usapan sa lower house at saka sa upper house, pagdating doon nababago pa. Ang dapat lang nagagawin sa bicameral conference, yung mga disagreeing provisions, yung mga nagkaiba sa provision sa version na Senado at saka version ng lower Congress, house, oo. i-reconcile lang yon. Pero nangyayari, nag-i-introduce ng mga panibagong mga changes, mga amendments na hindi na dapat. Kung labas ito doon sa, alimbawa, hindi naman nagdi-disagree kung provision sa House, yung version ng House at saka version ng Senado, hindi na dapat galawin yon. Oo. Pero nangyayari sa BICAM, pati yung pinakikialaman na. Ilan lang naman yun, hindi na yung plenaryo eh. Yung pag-usapan sa plenary, buong buong House yun, buong Kongreso, buong Senado. Pagdating sa BICAM, mga 15 lang yun mga representatives. Pero nababago. Ang masama pa nito, nagkakaroon lang ng formal opening ng BICAM. At napaubaya na, parang binibigyan ng authority ng members ng BICAM, both houses, yung chairman ng appropriations at saka ng finance committees ng House and Senate. At silang dalawa na lang nag-uusap halos. Oh. At yung siguro kung iba yung mga kalyado nila. At isa pang masamang naging practice, natapos na yung bicameral conference, na-ratify na, kasi pagkatapos ng ma-approve yung lahat yung bicameral conference committee na output, babalik yan sa both houses, ira-ratify yan sa floor, sa plenaryo, na pinapayagan ng lahat ng miyembro o majority na yun na yung final version na i-enroll, tawag natin enroll bill, papunta Malacanang. Minsan, meron pang ginagawa na enroll bill na ratify na, pagka na-print, binabago pa, yun talagang anomalous. Ay, so, Kasi oo. hindi na po pwede, pero ginagawa pa rin yun. Oh. At ang sa aking information, itong sa 2024, mukhang merong 29 billion, 29 plus billion na bago doon sa pag-enroll sa enroll bill. No? Hindi ko naman ma-confirm ito kasi hindi ko nakita mismo. Pero yung panahon namin, merong ginawang ganyan, yung panahon ni Speaker Gloria Macapagal-Arroyo noon, na may nakita kami billion pesos na binago doon sa enroll bill. Yan ginawa ni Senate President. Hindi, nung pinirmahan niya yung masisisi naman yung Senado na nagkakaroon ng reenactment budget dahil sa Senado. So, nung pinirmahan niya, nagyan niya ng qualification na ang pinipirmahan ko lamang yung niratify namin sa floor. Hindi kasama yung 75 billion na yan. At mabuti naman si Pangulong Duterte noon, binito niya hindi lamang 75 billion, umabot ng 90 billion kasi may nasilip pa silang ibang halaga na hindi kasama doon sa na-ratify ng both houses. So, yun ang nangyayari yun ang naging kalakaran. Parang hindi na maayos yung pagpapatupad ng ating General Appropriations Act. oo nga. Pagkatapos ng masusing budget deliberations, di ba?
Yan din na nangyari dito sa BICAM na po itong provision dito sa pag-sole sa National Treasury. Itong, naku, maingay ito, yung almost 90 billion na kinuha po na from PhilHealth. Dahil dito sa BICAM din nangyari yung special provision na yun, hindi po ba, Senator Ping? Na yung reserve Correct. funds Yun sa mga GOCCs ibalik sa National Treasury. Yes, correct. Kasi ang definition ng unprogrammed fund, ano yan standby appropriations yan Hindi yan kasama sa regular budget. Ano yan, under the special purpose fund yan, yung unprogrammed. Naka-standby lang yan na kung mayroong mga kailangan ng mga ahensya ng additional na pondo, halimbawa medyo kinapos, may dagdagan item sa budget, diyan kukunin. Ang nangyari dito, tatlo lang yung special provision dyan, program fund. Yung una, pagka yung may excess nasa treasury, may excess na budget, so pwedeng hugutin. Pangalawa, kung merong revenue measure na naipasa para mapondohan yung program fund. At pangatlo, yung tinatag na foreign assisted projects. Ang ginawa sa BICAM, dinagdagan ng dalawang provision. Isinama yung government-owned and controlled corporation at saka yung foreign assisted project. I'm sorry, yung pangatlo pala doon sa regular na special provision, yung approved loan, approved loan. At dinagdag dito sa BICAM, yun nga, yung lahat ng GOCC, nasaklaw ngayon yung PhilHealth kasi ang kategory ng PhilHealth GOCC rin. At yung panglima, yung foreign assisted project, pwede na rin galawin. Pero yung foreign assisted project na yan, siyempre may counterpart tayo. May counterpart yung foreign entity. Yung sa ibang bansa. Kaya paano mo gagalawin ngayon yun? Medyo masalimot din yun. Anyway, balik tayo sa issue. Yung PhilHealth, ginalaw nila. So, yan, nasa Korte Suprema na ngayon. At harinawa, kung makikita ng mga petitioners yung talagang issue. Kasi ang sa issue ng mga petitioners, yung parang appeal sa emotion dahil ito yung PhilHealth para sa mga nangangailangan na tulong sa healthcare, Yes. Hindi ang talagang issue dapat bukin diyan. Yung General Appropriations Act is a general law. General law. Yeah. It yung PhilHealth law, separate. at It's a saka yung special law. amendments, Yeah. pati yung Universal Healthcare, special law. Yes. Hindi po pwedeng i-amend ng general law yung special law. Yes. Napaka-basic nun. Kasi ang special law, ito na nga yung parang kinlarify na nga yung general law. Correct. So hindi pwedeng bumalik yung general law na i-amend yung special law. Yes. Ang nangyari, yung GAA being a general law, hindi po pwedeng i-amend yung PhilHealth law. Ang PhilHealth law saka yung Universal Healthcare Act, hindi po pwede kasi ang nakalagay doon, pagka merong excess, babalik yan sa benepisyo ng mga members. Dagdagan yung benepisyo. Yung premium. Correct, oo. Senator Ping, yung nakakabahala po sa sinabi mo, yung babalikan ko lang po yung sa BICAM. So parang the power of the purse is held by just a few. Sabi mo, 15 members po yung nandoon. Is there a way to amend that po? Para po hindi na po makutkot, magalaw. Kasi po, matapang po sinabi po ni VP Sara that Congress, the budget is held by just two people, and she named House Speaker Martin Romualdez and the Chairman of Appropriations and Budget po si Zaldico po ang may hawak na syempre po tinanggihan po ni Congressman Zaldico. Pero po members po sila dito po sa BICAM. At sabi nyo nga na iba na yung landscape po ng pwede po pa bang galawin po yan para po talagang may check and balance at hindi po ganun kapangyarihan po ang BICAM na pwede po nilang palitan ang na-approve na po? If I recall correctly, nung nasa Senate pa ako, nag-file ako ng bill or resolution na gawin transparent yung bicameral conference. Hindi po pwede kasi yung bicameral conference, ito yung, lalo sa budget, ito yung nag-iisang Ako, Senator Ping? Sayang. We're losing you po, Senator.
Senator Ping. Parang yun nga, no? Parang yun It's yung held- third chamber, Oo, di ba? na sabi niya, Senado, Kongreso. Kongreso, All of a tapos- sudden, pag BICAM na, And I remember, with 15 members, di ba, sinabi rin niya ni Senator Amy Sabi niya, hindi ko alam paano nangyari yan. Nung ginagawa namin yung budget, di ba, she said, na it was, kunyari, let's say, 5 billion, tapos lumabas na lang nga, naging, ay, yun sa COMELEC, naalala ko. ayan. Yun sinasabi so, niya. si Senator Ping, you were Ping, saying that you filed a resolution or what, bill para... transparency. Para transparent. Lagyan ng magkaroon ng minutes kasi walang minutes yan eh. Walang minutes. Walang record yan eh. Walang Okay. transcript, walang record. Nako, oo. Kanya-kanya lang yan eh. Oo. Yung talagang confined, limited lang doon sa mga members kung ano nangyayari sa BICAM. At ang masama sa BICAM kasi, hindi na halos gumagana yung BICAM. Formalities na lang yun eh. Oo. Na halimbawang nag-open, okay, inopen na yung bicameral conference. Tapos, magkano yun? Bitin na bitin kami. Tapos Ayan, ay ayan, malabas Senator. ng Oo. Senator. Tapos na, pipirmahan na lang. Sa kapal ng libro, pagka ikaw nagbasa pa, bago pumirma, napaka-kontrabida mo na kasi maaaba na yung Nagdi-delay. yung bicameral conference na Report. yung mismong bill na ipapadala sa Malacanang. May pressure. Diba? Naku, dapat talaga pag bumalik kayo sa Senado, Senator hindi Ping. if, when you return to the Senate, Dapat Senator bubusisiin nyo talaga yan. Ako, eto na, naintriga ako dun sa pinakahuli mong post tungkol kay Alice Go. Senator Ping, magpapakwento nga kami dahil I'm sure na monitor ninyo itong hearing ng Senado na kung saan humarap po si Alice Go after po niyang mapabalik sa Pilipinas after they escaped, silang magkakapatid na malinaw sa inyo na pinaiikutan yung ating mga senador ni Alice Go. But isn't it because takot siya na kasi may death threat siya, hindi niya pwedeng pangalanan. Tapos yung isa pang dahilan niya is yung she was invoking her right against self-incrimination na yung isasagot sa kanya, maaring gamitin sa kanya doon sa mga kaso na isinampa at isasampa laban sa kanya. Senator Ping. Yes, kasi nung nagkaroon ng pagdinig, yung unang pagdinig sa Senado, pagkatapos siyang mahuli sa Indonesia, nagpadala na message yung isa kong dating staff na staff ngayon ng isang incumbent senator at nandun siya mismo. Parang she sounded exasperated and sabi niya, parang nagsusumbong, nagreklamo na sana mga ibang resource person wala sila mapipiga kasi very smart itong si Alice Go. Talagang hindi lang very adamant sa mga pagsagot. So ako naging curious, ginawa ko, pinanood ko yung reply sa YouTube. At nakita ko nga na yung mga sagot niya parang hindi usual, hindi pangkaraniwan na sa mga sagot ng mga, at saka napaka-composed at lahat, So binalikan ko yung background, nag-rewind ako ng konti. At tama nga, paano nga ang isang Chinese citizen, mapepeke mo lahat yung dokumento relevant doon sa pagiging ma-elect ka bilang municipal mayor. Mahirap gawin yun. So kung wala kang, kung hindi ka ganun ka-smart o walang nagdidikta sa'yo, walang tumutulong, nag-aayuda sa'yo, hindi mo kayang gawing mag-isa yun. So plus, di ba may mga lumalabas pang report, plus yung mga, yun nga, ang pinaka inaalala ko noon, kung naging municipal mayor siya sa pamamagitan ng mga peke ng mga dokumento na nagawa niya, hindi malayo na maging congresswoman siya. Kasi Pwede. sa mga testimonials din ng mga constituents niya, maganda yung kanyang pamamalakad Oo. sa Bamban. They really like Actually, her. Oo. Yes. Kino-compare nga doon sa mga dating naging alkalde doon. Ibang-iba yung palakad niya. Kasi nga, lahat ng yung nasa municipal coffers, pumupunta sa dapat puntahan sa mga needs at saka sa interest ng kanyang mga kababayan. Quote-unquote, kababayan. So, kung gano'n ang kanyang palakad, Naku, Senator Ping. bilang isang Ayun. district Oo. representative, naging congresswoman. At kung siya talagang spy, hindi ko naman pinipilit na paniwalaan yung aking Theory. opinion na Oo. pwede siya maging spy. Napakadelikado kasi pagka may Congress, may access ka na sa mga highly classified information, mga documents. Dahil nandun ka, mataas na yung security clearance mo. So delikado yun. Kung nag-work na sa foreign government,
medyo hindi sa national security natin kung gano'n na mangyayari. At hindi lang yun, baka mamaya dumating panahon, ito, far out na ito, pero hypothetically, in the realm of possibilities, dahil nagawa niya yung mas mahirap gawin na mameki ng dokumento para mahalal bilang punong bayan, baka dumating araw, ma-appoint pa siyang, alam maging senador pa, tapos ma-appoint ngayon na Defense Secretary. Secretary Oo. o National Security, patay na tayo. Kasi naalala ko kasi may nabasa ako noon na true to life ito, natatandaan niyo yung pinroject na Mossad, si Eli Cohen. Oo. Si Eli Cohen, pinroject ng Mossad yun, Israeli intelligence, sa Syria. Kasi di ba nagkaroon sila ng 6-day war ba yun? Oo. Ngayon, si Eli Cohen, nung pinroject siya, nag-iba siya ng identity, gano'n din, through fraudulent means. At napalapit siya sa mga hanggang sa he was rubbing elbows with ministers, mga top businessmen. Talaga nakakakuha siya ng mga sensitive information na pinapadala niya sa Israel para magamit. Hanggang sa bandang huli, nung nabuko siya kasi na-triangulate yung kanyang, nung nagpapadala siya through transmission, mga radio transmission ng araw. Kasi mga 60s ito eh. So, nung nahuli siya ng Syria, na-execute siya pero national hero siya sa Israel. So, kung gano'n ang kalakaran ng mga spies, at totoo naman nangyari, at kung meron talaga magaling na spy, hindi, sabihin natin, huwag nating minusin yung strategic importance ng Pilipinas sa mundo, lalo na sa bansang China, lalo pa nga't meron tayong West Philippine Sea na Issue. Issue. Oo. So, kung highly classified information at talagang top level na ang makukuha ng ibang bansa sa atin, delikado talaga tayo. correct. Oo, talagang fact is sometimes more is stranger than fiction. Pero aside from that po, Senator Ping, I also want to get your reaction po dun po sa naging hearing po. Kasi marami nagsasabi parang naging circus na po yung hearing. Tapos before that nga, yung paghuli kay Alice Go, yung mga selfie ng ating mga kapulisan at mga tiga-BI. The manner, the conduct of the Senate hearings, do you think it has been professional, it has been dignified, or do you think talagang parang labo-labo na po yung naging mga hearings po sa Senado? Out of respect sa aking mga dating kasamahan, mas maganda na wag na lang ako mag-comment kasi parang hindi maganda para sa akin na magko-komentaryo pa, lalo kung negatibo yung komentaryo sa kanilang ginagawang pagdinig kasi internal matter sa kanila yun kung paano mag-conduct ng hearing. Okay, Senator Ping, alam namin na ikaw talaga pinalakas mo yung Anti-Money Laundering Act natin of 2001 kung kayo nung nandoon po kayo sa Senado. Isa sa pangunahin po ng mga krimen na iniimbestigahan po ngayon yung itong Pogo operations na to, napakalaking operation po, di lamang sa Bambantarlac, pati yung sa Porac, Pampanga, tapos na ikabit pa yung sa Cebu, na ito yung money laundering activities kung saan di umano, merong, 36 bank accounts si Alice Go na pumapasok yung pera, huge sums of money, she cannot account for sila Cassandra Leong cannot account for the almost 7 billion pesos daw yung dapat ginamit na pera para itayo yung construction ng yung isa 38 buildings, yung isa 46 buildings, yung ganong kalaki na ilang hektarya. 30 hectares ba? Napakalaki pong mga operasyon. When it comes to money laundering, dito po so far po nakakalat ninyong impormasyon as the news come, meron pa kayong gustong gawin para palakasin? Kasi apparently lumalabas yung mga bangko, hindi po re-report yung pasok, merong mga bangko that have been remiss dito po sa pag-report ng pagpasok ng huge sums of money from abroad. Kung ipopurso sana itong kaso na ito, yung napakaraming counts sa violation ng Anti-Money Laundering 87 counts so far. Yes. Ang sabi nga lang, may 1,000 taon yun, on paper lang yan. Pero actually, 40 years naman talagang pagka-perpetua, reclusion perpetua. Maximum 40 years talaga yan. Anyway, pinalakas na kayong Money Laundering Act sa mga amendments,
At madali namang itong ma-approve kasi may paper trail. Paper Kaya trail, sana makarating sa logical conclusion at kung talagang nandyan yung mga ebidensya, talagang makonvict itong grupo ni na Alice Go kasi parang pinaglaruan nila yung ating mga batas, pinaglaruan yung ating sistema. No? Kasi na-expose yung vulnerability yung weakness ng ating system, hindi lamang sa yung sa banking system, hindi lamang doon, kundi yung sa PSA, Yes, pati how yung to DFA, become di ba? a Filipino citizen Oo, oo. by Marami fraud. nakakakuha ng mga passport Passport. na mga Chinese Filipino passport. Correct, So oo. expose talaga yung weakness ng ating sistema rito. Oo, So oo. dapat maging aral na ito sa ating mga institutions Oo. na dapat lalong para patibayin nila yung mga security measures. Oo. Kasi pinaikutan na lang tayo ng lalo yung mga galing sa China na gusto magnegosyo rito. Sabi mo, ang hirap ng kumuha ng passport ng Pilipino pagkatapos pag yung Chinese, parang ang dali-dali makakuha ng Filipino passport. Correct. Senator Ping, lilihis lang po ako ng konti kasi we don't have much time. Your reaction bilang po dating PNP chief po, dun po sa ginawa pong aresto naman po kay Apollo Kibuloy po sa Davao, may nabasa ko parang medyo hindi po kayo nagsang-ayon po sa manner, no, the way it was conducted po. Hindi, yun lang yung pagte-telegraph ng mga information, especially yung paggamit ng mga technical equipment. Dapat hindi binubulgar yun. Kasi may mga future operations na parang Yes. tinetelegraph mo yung kakayanan. Oh. At saka yung blow-by-blow account na hindi pa nahuhuli. Huwag na muna siguro, very general siguro information, magbigay ng specific na may mga sign of life, Oo. Heartbeat. na kung saan nadidetect ng equipment. Oo. Sana wag Telegraph. ipahayag yung ganon kasi nga mako-compromise yung operation. Pero hindi ho ba naging overkill na they started with 2,000 tapos at the end parang umabot na rin yata sa 4 or 5,000 ang sinasabi po nila na humingi po sila ng augmentation sa iba't mga kapitbahay po ng mga regions para po dagdagan ang security po dyan sa KOJC? Ako, coming from law enforcement, I don't mind the overkill kasi protection yun ng ating kapulisan Ako nga noon, pagka yung mag-rescue kami, sinisigurado ko na ang balance na lamang yung law enforcement, yung sasalakay. Ginagawa ko, ang ratio ko dyan, laging 10:1 bakit? Kasi psychologically, pag nakita nung kuwari mo Oo. na wala siyang patutunguhan, susurrender na lang siya. Oo. Pero kung mag-field ka ng mga tauhan na 1-on-1, 1:1, o kaya 2:1, baka manlaban pa. So, yun nga, ang nababiolate lang doon sa aming pinag-aralan tungkol sa pagyera, yung economy of force. Yeah. Pero sa akin, okay na yun, kaysa malagasan ka naman ng tao, buhusan mo na ng puwersa para hindi na makaporma yung kalaban at mag-surrender na lang. Ang laki, ang lawak mo, Lawak na 30, Nakakalubugin oo, nila Oo, na. iba, 30 hectares. 30 hectares. Hindi ba? Saka hindi Senator mo rin Ping, alam, baka mamaya merong violence na mangyari. Oo. September 11 na. Ano po ba ang plano natin sa pagpa-file ng certificate Correct. of candidacy? Hindi nyo ba Baka namimiss gusto ang pagbubusisi sa sa budget, di ba? Ano nyo yun medyo, Lagi nyo lalo na pagka may maganyan, tama. Oo. So ano Yung na may po? mga issue, di ba? Next Tas month na. kating-kati ka kasi may Kaya gusto nga. kang iambag. Oh, and next month na po yung filing of candidacy. Nung huli namin kayong nakausap, sabi nyo po Pag-iisipan mo and he will pray about it. Oo. Nasa ilang na po yung ilang percentage na po ang nasa 80% na ho ba tayo? 90 kasi next month na po ang filing of candidacy. Alam mo, tuloy-tuloy naman yung pakipag-ugnayan namin dalawa ni Tito Sen, Correct. Senator Soto, si Oo. partner. Oo. Kahapon nga lang magkausap kami. Sabi niya, ano ba? Tayo malapit na ang So kasi siya yung nagsabit ng pangalan ko, gines-candidate niya ako sa NPC, doon Oo. sa administrate. Oo. Kaya napasama yung litrato ko, pangalan ko doon sa 12 ng slate ng administration. Oo. Kasi sabi niya, sinama na kita doon kasi maski hindi ka NPC, independent ka, ilagay ko yung pangalan mo, okay sa kanila. At saka nauna naman talaga, inibitahan na tayong sumama doon sa administrate. Oo. Pero nandun, sabi niya, baka mamaya magtawagan na. Sabi ko, pag malapit ang tumawag, di doon na tayo mag-uusap ulit. At talagang pinag-isipan ko magaling. Pinag-isipan ko magaling talaga yung kung ano yung maganda. Pero tama kayo, pagka nakakakita ako ng ganyan, Oo. ng
parang Mga part of issue. me Oo. says na wag mong do not reduce the number of years na dapat peaceful, quiet, at relax yung buhay mo. Oo. Pero yung another part of me, misses naman, yung mga nangyayari Oo, tungkol the pagka nakakita action. ko sa budget. Oo. Tama. Ano kayo, Hindi, Senator Ping, action man kayo, di ba? So talagang, I'm sure gigil na gigil kayo. Correct. Nako, sabi Hindi. niya. Totoo naman yun. Oo. Totoo naman yun. Kaya Pagka nga. nakakakita ko ng gano'n, talagang doon ako medyo para napapaangat sa upuan at gusto ko mag-file. Parang gusto niya pumunta na sa COMELEC, mag-file na po ng candidacy ninyo. Correct. Agad-agad. Oo. Nako, Senator Ping, if and when sa amin mo una ititimbre, ha? Magsasong and dance kami dito. Senator Ping, always a Thank you. pleasure Always a to have you on pleasure. ASPN. Maraming Oo. salamat po. Yeah, maraming salamat, Ali, sa Kapakti. Thank you. Okay. Thank you very much po kay Senator Ping Lacson. Magbabalik Senado!